Ayan. I look like shit, sorry. Alright, check ko lang kung naka-live na ako. Hello? Hello? Checking. Bakit dito? Mali. Ito pala. Naka-live na ako, mga B. Naka-live na pala ako. Yan. Hi, everyone. So, this is Queen again from Moments in Focus, Stories from Behind the Lens. So, first, I would like to apologize kasi na-cancel yung first guest. Kasi nagkaroon siya si Sir Chad Dariosa. Nagkaroon kasi siya ng last minute booking papuntang Baguio. So kaninang umaga, pabiyahe na dapat. Alam ko pabiyahe na siya nung nakita ko yung message. So, reschedule siya sa June. Kasi June na yung susunod na podcast. So, ngayon, ang pag-uusapan lang natin, mag-quick ano lang muna ako, live, para mamaya upload ko na lang. Quick live lang naman to. Ah, kausapin ko lang sarili ko, ganun, charot. Hindi. Um, ngayon, ang pag-uusapan lang natin tonight, before mag-join, or before kami mag-live ni Sir D. Asuncion, he is a fine art photographer. Mamaya, ano ko yun, i-introduce ko yung kanyang work. Sa ngayon, usap lang tayo ng ibang topic. Para naman makompensate yung na-cancel na guest. So, bigyan ko na lang kayo ng kahit papanong info, ah, para may learnings pa rin naman kayo before the next guest. So, pag-usapan natin ngayon is how to make a profit without increasing your rate. Kasi, um, di ba kakatapos lang ng pandemic, ngayon nag-a-adjust pa lang yung market or yung clients natin. And medyo takot pa silang, ang tawag dito, takot pa silang makakita ng malaking price or rate ng photographer. So, at alam ko sa inyo, hirap na hirap kayong um, tawag dito, mag-offer ng malalaking rate from 15K above, ganon. So, yung iba nga, na-stock sa 3.5, 4K, 5K, ganon. So, paano kayo magkakaroon ng profit without you increasing your current rate? Kasi nga, takot pa kayo mag-increase. And understandable. Hindi ko kayo, hindi ako kagaya ng ibang photographer na pipilitin ko kayong mag-increase agad-agad kasi yun yung turo nila sa mga workshop and everything. Kasi sabi nila, dun parang masusukat yung value mo kapag kung gaano kataas yung rate mo. Well, my point. However, paano pag nagka-recession, kagaya ng pandemic, kagaya ngayon, medyo medyo ilag pa yung mga clients na gumastos ng malaki. So, naka-online na ako. Bakit? Yun, si Zoom naglolo ko. Delete. So, paano ka kikita kung same pa rin yung rate mo? Sorry, ingay ni Dante. Bibigyan ko kayo ng mga 5 tips lang naman. 4 to 5, ganun. Hindi, i-share ko lang naman yung ginagawa ko sa studio ko. Kasi, what if nasa ano kayo, 'di ba? Magandang magandang gabi din, sir. Thank you for watching. What if nasa lugar kayo na hindi high-end yung market?
For example, nasa province kayo and you are stuck sa rate na 3.5, 5K, ganun, or 7K. Like here sa Cavite, ang mga newborn photographers nag-range ng 7K above. Minsan hirap pa nga kaming maningil ng 15. So ginagawa ng iba ay ah, mag mag-charge sila ng 15K, 12 to 15K, tapos may kasama ng prints yun para daw madagdagan yung value, para may kasamang album or whatever, kung ano mang kasamang hard copies or kung ano mang gusto nyong parang freebie sa yung iba ginagawang freebie yung prints eh. Pero hindi ko kasi gawain yun. So, paano kayo mag-charge ng tama lang? Yung tipong, paano ka magkaka-profit pa rin after ng session or ng photoshoot? Ah, sa akin kasi, I'm more on, hindi ako fan ng packages, yung maraming package or tatlong packages. Kasi, sa loob ng 3 years, it doesn't work for me at all. Simula nag-umpisa ako. Maybe sa iba, nag-work, pero sa studio ko hindi siya nag-work. Kasi I have ways to make money uh, by charging a session fee only. So, sa akin, ang ginagawa ko, session fee lang ang charge ko. For example, nag-start ako ng 4K, ganyan. Sample lang naman. So, nag-start ako ng 4K. So, session fee lang. Bayad lang siya sa oras ng pag-shoot ko, ng professionalism ko at that time, at a certain hour. Sabihin natin 2 to 3 hours, ganun. Shoot lang yon. Tapos, wala yung edited files. Walang kahit anong files. Kasi iba pa yung bayad doon. Kasi yung, yung singil ko doon nakabase naman sa per oras ko. So, kung nanood kayo nung isa kong YouTube video about CODB, doon siya, naka, naka-indicate doon kung magkano ang rate ko per hour sa editing. Kasi, ah, hindi ko lang sinasabi sa asawa ko, pero pero ano yon, naka-jot down sa isang Excel file, or yung binigay ni Kelly Brown, nakalista lahat doon actually. Minsan hindi ko lang na-update kasi alam ko na naman kung magkano yung dapat kong gugulin na oras per photo. So, iba pa yung rate nun ng edited files tsaka ng raw files. So, hindi ko rin binibigay yung mga unedited files ko. May bayad din siya separately. So, for example, ang ginagawa ko, ngayon kasi medyo tumaas na ako. So, meron na akong included na medyo tumaas konti lang kasi nasa Cavite ako. So, may included lang ako na 5 edited files and then 10 unedited files or raw files para ibigay sa client. Included na sa session fee. Pero we all know naman sa newborn photography, since kadalasan yung mga parents gusto nila makuha lahat ng files. So, ginagawa ko, nag-charge ako ng fee for them to get all the raw files. Let's say, sabihin na natin additional 2K, additional 2.5, depende kung paano ko mag-increase. Yun yung isang way para magkaroon ka pa rin ng profit on top of your professional rate. So, kung ang rate mo ngayon ay 3.5, you can charge per images, ganun. Kasi ako per image, ako talaga nag-charge, lalo na pag studio shoot kasi medyo matagal siyang i-edit. Hindi siya yung one-click edit, yung preset na sinasabi nyo. Hindi. Aside from preset, nagpo-photoshop pa ako para i-edit yung pictures. So, kaya ang charge ko niyan ay per image. So, what I can say is, first thing that you can ask is, alam niyo yan, ang pwede mong gawin sa business mo, reduce anything, any hours na
may involved dun sa trabaho mo na tingin mong hindi profitable sa value na or value rate na binibigay mo sa client. So kung kung ako lang sa opinion ko lang naman, hindi ko alam kasi kung bakit ganun dito sa Pinas. Pero sa napag-aralan ko sa workshop, dapat talaga per image yung bayad. Either bulk rate or per image, ganun. Hindi ko alam sa ibang industry pero sa mga studio session, um, sa ano ko, sa pag-aaral ko ng ibang masterclass or business class ng photography is per image talaga yung bayad. Ganon, hindi talaga siya kasama. So for example, meron kang binibigay na 50 images, napakadami na nun, sobra. 50 images sa session fee mo or sa package mo. So ikaw yung tipong nagpa-package 1, 2, 3. So package 1, 20, package 2, 50, package 3, 100 plus. So ang tina-target mo yung package 3, di ba? Yun kasi hindi ko ginagawa yun. So nonsense kasi yung package 3 hindi naman nila kukunin eh. So anong sense? Gusto mo lang may parang ah, baka sakali. So ito yung package 3 is, para sa akin ang opinion ko dyan, package 3 is baka sakali may kumuha or kumagat ng package 3. Ganon. So sa akin, hindi. More on session fee ako. So babayaran lang nila yung oras ko pagdating nila sa studio. Siyempre, included na dun yung susutin ng bata. Um, I reduce, ano, I reduce the workload dun sa session fee. And then I charge it separately. So, yung editing time ko, yung editing fee ko, iba pa yun. Kasi medyo matagal din ako mag-edit eh. Hindi ako nagpipreset talaga. Lalo na pag maraming pimples yung bata. So, I based my value sa time na ginugugol ko sa isang image or sa isang client. What else? Second one, hindi ko maintindihan yung iba. Yung mga nag-charge ng 3K session fee or 3K rate for 2 hours tapos may kasamang Sintra board, may kasamang may kasamang hard copy or prints. Tapos unli siya, tapos halos lahat ng files i-edit mo tapos bibigay mo sa client. You are undervaluing your your photography business or parang ina-undervalue mo yung um, yung pagiging photographer mo. Kasi binibigay mo lahat kasi nandun ka sa phase na nagpi-please ka pa ng client. So, dun pa lang talo ka na. So, kung 3K yun, syempre mababawasan pa yun ng fee para magpa-print ka ng Sintra board. Magkano ang Sintra board print ngayon? 500? Nag-start sa 500 depende sa size. Tapos hindi pa ganun kaganda yung quality. So, ayun. Hindi ka nag-a-add ng value sa totoo lang kapag nag-add ka ng print sa mismong rate mo. N- Dapat iniisip mo yung value mo, iba yung value na yung service mo mismo ang dapat mong um, taasan. For example, sa session fee na yun, ano makukuha nila doon? Ah, may susuotin na yung bata, kahit isang outfit lang, or um, may two set design ka or one set design ka tapos wala na silang yun yung ipapaintindi mong value. Bakit yun ang kailangan nilang bayaran sa'yo sa oras mo. Siyempre, yung pag-post ng client, kung hindi man yan bata, siyempre, yung pagpapatawa mo sa baby, ayun. And siyempre, kung newborn photographer ka, yung ah, safety handling ng baby or yung pag-handle mo sa baby, kailangan bayad ka din doon. So, doon pa lang, may value ka na. Kaya, huwag niyong masyadong
ibigay lahat-lahat dun lang sa isang rate na yon, sa ano na yon, sa 4K, 3K, hindi ka talaga kikita. Mapipilitan ka. So, ang gusto mong gawin is magtaas ka 15K tapos ilagay mo lahat doon. Three set design. Tapos may album, ganun. Paano kung hindi yun ang gusto ng client? Kung ayaw niya ng album, kung ayaw niya ng Sintra board, pipilit mo lang kasi kasama na siya sa package mo. Um, Dapat yung ganong decision, yung burden ng decision making is ipasa mo sa client. Ewan ko sa opinion ka lang. Dapat sila yung mamimili kung anong gusto talaga nilang bilhin. Kagaya sa studio ko, iba-iba yung mga printed products na binebenta ko. So, I let them decide. Lagi ko sinasabi, ah, pay what you love. So, after ng session nila sa akin, it's up to them kung anong gusto nilang bilhin. Pangatlo, so, malapit na ba? May 1 hour pa ako bago si Sir D. So, pangatlo, sa session fee, may iba nagsasama na mga tatlong setup. Yan. Sabihin natin, tatlong setup, 3 hanggang 5 setup. Tapos maniningil ng 5K, ganyan. Tapos, syempre, iba-iba suot ng baby, iba-iba suot ng client, ganun. Maraming gowns. Sa akin, hindi. Um, 2 setup lang do sa session fee ko. Tapos, 2 outfits lang sa baby. At syempre, yung mga wraps. Ito ako newborn. Tapos, if they request another setup, set design, or layout, additional payment na naman yun on top of the session fee. So, nasa sa kanila na yun kung gusto nila. It's how you deliver the, ewan ko, kaya ko naman to share kasi nasa sa inyo naman yun how you deliver the the business model sa kliyente. Yun. Siyempre, yung setup na yan, gugugol pa rin ng oras yan, 'di ba? Magse-setup ka na naman ng panibago, imbis na pagdating ng client nakalatag na lahat, nakasetup na lahat. So, gugugol ka pa rin ng oras doon, dapat bayad ka doon. So, dapat naniningil ka ng additional for that. What else? Outfit, or gowns. Yun. Halimbawa, pre-birthday. Gusto ni client, gusto ko 3 hanggang 4 na gowns yung anak ko. So, dun sa session fee mo, sa rate mo, sige, free mo na yung isang gown ni baby. 1 or 2. Tapos, the rest, additional payment ulit. So, alam mo yon nag-a-add up na nag-a-add up yung profit mo. Kasi, depende sa request ng client. At ang nagde-decide nun, yung client, hindi ikaw. Hindi ikaw yung nagde-decide for them. So, yun yung pangatlong tip ko. So after that, once nakapili na sila ng pictures, natapos na yung session, satisfied sila, naging masaya sila, what is the next thing that you're gonna offer? Siyempre, yung mismong value ng work mo. Printed copies, either album, frame, Sintra board, or kung ano man yung dinadagdag mong value para sa client. Kasi, yun, additional ano na naman yun, work hours na naman yun. Kung ikaw mismo yung ako kasi sa studio, ako nagpe-print ng sa akin. So, additional oras na naman sa akin yun. Cropping and, tawag dito, printing, it takes hours din kung ilan yung order ng client. Pero kung malalaki, ang kaya lang kasi ng printer ko is 13x19. So, I'm using Canon Pro 200. Ang kaya niya lang is 13x19. Pag mas malaki na yung request na size, ipapasa ko na siya sa supplier. Yun. So, additional profit din yun kasi mag-offer ka ng extrang printed service. Yun. Ang akin lang naman,
Yung value hindi nagbe-base lang sa rate. It's how you talk to the client, how you sell your value, and how you let them decide what to buy. Isipin mo lagi yung lahat ng ginagawa mo sa studio, uh, or outside. Kung wedding photographer ka siguro ang maano ko mag per bulk image ka since marami yung ano. So halimbawa naka 1,000 shots ka tapos gusto nilang makuha lahat ng raw files. Ayun. I highly suggest i-charge. Pero hindi na yata to problema ng mga wedding photographers kasi talagang ang charge nila malalaki na. Pero kung studio shoot ka nga or outdoor shooter, mga simple or mini portrait sessions lang. And I highly suggest na per image. Per image yung gawin. Ay, may question pala. I'm sorry. Good evening. Too much headroom. Sorry. Oh, ganun talaga. Minadali ko lang, kakauwi ko lang kasi. Hello po sa mga ka-Spartans ko dito. RP Del Rosario. Okay, hi. Sir Jordan Zuniga from UK. I'm listening while on shoot. Ay, thank you. UK, ukay-ukay. Do you have any idea how much the editor rate dyan? I'm actually looking for film editing. Yan ay hindi ko alam. So, masasagot yan ng next guest kasi may filmmaker and editor din naman siya. Soon, by May. Hala, nawala na naman yun. Ubus na yung battery ko, guys. Anyway, hindi niya naman ako tinitingnan habang nagsasalita eh. I have no idea, sir. I'm sorry. Kasi photographer ako eh. So, when it comes to film industry, probably masasagot yan ng next guest. Pero sa ngayon, ala talaga ka idea. Asan na ako? Sige, sige. Excited na ako dyan. Okay. Um, ayun lang naman. So, binigyan ko na kayo ng 5 tips. Make sure yung value nyo hindi lang nakabase sa rate, no? Hindi lang nakabase sa rate. Kasi pwede ka naman tawag dito, mag, alam mo yon yung, pwede mo naman i-value yung work mo nang hindi lang nagbe-base lang sa malaking TF or malaking talent fee. Pwede ka naman mag-charge per image or kung gusto mo ng bulk charging, pwede naman. Pwede ka mag-charge separately sa setup, pwede, or layout. Pwede ka rin mag-charge separately sa prints. Please lang, wag nyo nang isama yan sa package nyo yung prints. Unless mag-charge ka ng 15 to 20K. Kasi magkano ang prints ngayon? Ink pa lang, mahal-mahal na. Yung ink ng Pro 200 ko, nasa ano din yan? 1,300 per cartridge. Ay, 1,135 per ink color. Medyo mahal din siya. Tapos ikaw pa magpiprint, 'di ba? Unless meron kang team na gumagawa nun para sa'yo. Ayun, mag-charge ka na ng 50 to 100K. Gora lang. Pero kung hindi ikaw yung tipo ng studio na kaya mag-charge ng ganun kalaki, um, mag-isip ka ng way paano ka magkakaroon ng profit. And yun nga, yung mga binanggit ko earlier, ah, yun yung mga isang paraan
paano ka magka-profit as a photographer. Kailan po next guest natin, madam? Ang next guest natin ay mamayang 8 p.m. Si Sir D. Asuncion, fine art photographer. So, maya-maya onte mag-online na si Sir. I-end ko rin to in a bit. May question pa po ba? Hi, Sir D. Ayan, nag-comment pala si ano. Ay, kaaga naman. Hindi, ano to, um, kino-compensate ko lang yung time na nawala sa unang guest. Kasi 'di ba, two episode dapat per every Wednesday. Kaya ayun. So, fill lang tong video na to para meron lang mapakinggan sila before um, your time at 8 p.m. What else? Ayun, 5 na pala yung nabigay kong tips. Ayun lang guys, hindi mo kailangan maging 50K per session na 3 hours para maging profitable ka. It's how you deliver your value. Hin yeah, pwede ka na maging profitable sa mga ibang bagay naman eh. Kaya tigil-tigilan nyo na yung trick. Pag isa pa may nag-post sa sa group na 3K na may Sintra board, kick na talaga, promise. Hindi, hindi sa totoo lang, wag niyo isama yung prints, yung mga print, hard copy sa sa professional fee nyo or professional rate nyo. Kahit nga album eh. Unless nag-charge ka ng 50K. Ang mahal ng album ngayon. Parang pinakamura na yata, ano, as a 3K. Do you have other questions pa po bago ko i-end ng around 7:30? Teka, meron pa ba akong ano, gustong banggitin? May nakalimutan ba ako? Nabanggit ko na naman lahat. Apat yun eh. Sumobra pa nga. Ayun lang. Ayun, may isa pa. Dati kasi ginagawa ko to, sinasama ko yung print credit. Ngayon parang gusto ko nang tanggalin kasi it doesn't make sense. Print credit, halimbawa, magbibigay akong print credit na 500 pesos. Ang cute, 500 or 1,000. Tapos, ilang pirasong prints lang yun sa client, diba? Or magkano lang ibabawas nun sa um, tawag dito, sa photo album, kung yun man yung bibilin nila. Tapos hindi ka pa nagka-profit. So I think tatanggalin ko na yun. Make sure na huwag kayong mag-add ng kung ano-ano sa package nyo na wala namang value sa'yo at wala ring value sa client. Mapipiss off mo lang yung client pag ganun. I don't know sa ibang industry, pero sa studio ko ganun. Lahat ng charge ko doon, client yung nagde-decide, hindi ako. Session fee lang talaga yung charge ko sa kanila. So, if in case next year, magtaas ako ulit additional ganitong amount sa session fee, it means may inad akong panibago doon na value para sa client. Again, yung value hindi para sa'yo ha, para sa client. Kasi hinahire ka hindi dahil lang sa magaling ka, what's in it for them? So, bakit kanila binubook? Ganon. Binabayaran ka dahil doon.
kung ano yung makukuha nila sa'yo. Okay? What else? May nakalimutan pa ba akong sabihin? Sa film making, nag-guess or yung filmmaker, di pa kasi, hindi, nag-hype pa lang kasi si Sir Jason Magbano eh. Hindi pa naman siya na oo. So, hindi ko sure kung papayag siya. Pero meron akong filmmaker dito na um, in-invite si Sir John Lester Resuelo Ducor and si Sir Rolly Magpayo on May 1. Sabay sila ni Sir Daisuke Ohara. Si Sir Rolly Magpayo nag-PA ako doon. Sobrang galing nun. Kaso hindi ako natuto ng filmmaking kasi hindi talaga siya ang forte ko. Hindi siya ang gusto kong gawin. Yung filmmaking. Pero filmmaker din yan si Sir Rolly Magpayo. What else? I think yun lang, dalawa pa lang. So abangan nyo na lang yun. The rest, puro photographers. Mm, yun, May 1, sir. Abangan nyo si Sir Rolly Magpayo. Yun, marami kayong pwede itanong dun. How long pwede mo store ang mga files ng client mo before mo burahin, madam? And if mag-ask ulit ng copy after 6 months, may extra bayad pa? Uy, good question. Actually, ganyan yung ginagawa ko. For example, within a year, nawala yung laptop, or nawala yung mga files accidentally or kung whatever, kung anong reason ng client. Yes, nagpapa-extra re-upload fee ako. Kasi magkano din yung gallery expansion online. Kasi ako ang gamit ko yung website ko eh. So may sariling album siya or gallery. So may re-upload fee yun. And syempre, may oras ka pa rin gugugulin doon. Sa storing naman, I store all my files ng 1 year. Yearly, nagdi-delete ako. So after a year, hindi na sila pwedeng mag-order ulit ng prints or pwede naman kung mayroon pa silang copy. Unless may copy pa sila tapos gusto nila pa-edit, pwede naman. Pero sa sarili ko studio, hindi ko na talaga after a year hindi ko na talaga hindi ko na pinipilit magpa-edit or magpa-print. It doesn't make sense eh. Unless may gustong-gusto siyang picture na nakalimutan niya lang talagang ipa-edit or ipa-print. Ayun. Tapos di-delete ko na siya. Yearly lang yun. Hindi na ako hindi na ako nag-store ng matagal. Dati, parang forever ko atang ini-store. Ngayon, hindi na. Mahal kasi ng hard drive. Pinakamababa atang hard drive ngayon is 5K, 6K. Buti sana kung binibilan tayo ng client, no? Yes, magpa-extra bayad kayo dun sa re-upload fee. May oras ka pa rin kasing gugugulin dun eh. Kahit re-upload lang yun. Diyan ba, sir, magkano sa inyo ang ang re-upload fee sa UK? Or magkano sa inyo ang rate? Per image din ba kayo? Kasi dito sa amin, parang yung iba re-upload fee is 2K, 2.5 ata.
Ewan ko lang sa iba, sa high-end na studio. Okay, 7:26 na. Maya-maya i-end ko na yung live. I hope meron kayo natutunan dun sa 5 tips. Actually, 6 na ata yun. Sa mga tips na binigay ko tonight. And mamaya po, online po ulit kami. For now, ang kinukuha ko is yung mga full packages. Naka all-inclusive ka. Talaga walang limit sa akin kapag sa mga events. I see, I see. Ayun, nasa sa inyo talaga yan eh, paano kayo mag-charge. Pero, ayun nga, may stock ka kasi sa ganun munang malaking rate. And, ang opinion ko kasi sa ganyan yung malakihang rate. So, tapos less job. Kasi nga, sabi nila, pag mataas na yung rate mo, marami ka ng time sa family mo, which is good, yes. Pero depende pa rin kasi talaga sa area. Lalo na dito sa Pinas, pag nasa province ka, you cannot charge um, 350K sa isang shoot. You can't. Hirap na din silang mag-charge kahit 15K lang. So, what I did is, hindi ko sila nilulula um, sa rate, sa first na babayaran nila. And I let them decide kung magkano yung babayaran nila after the session. Ganun. Depende talaga kung paano yung patakbuhin yung ano eh, yung negosyo. Tapos, isa pa doon, I am not a fan of yung nakatenga lang, yung walang ginagawa, yung sa loob ng isang buwan, dalawa lang yung shoot. Kasi parang para sa akin, makakalimutan ko kung ano yung trabaho ko talaga eh. So parang kakalawangin ako. So I want to continue shooting um, na nagpo-profit naman ako. So charge ko yung value ko and then charge ko yung additional workload and then additional products charge ko separately. But I still keep shooting. Hindi ako yung nakatenga lang sa bahay and then mag-aabang ng magbubuk ng malaking package ko. I do have membership plans though. Yun yung may malaking rate. Kasi meron siyang photo and video coverage, meron siyang milestone, yung packages, ganun. Yung magkakasama na. Pero hindi ko siya pinupush sa alam kong hindi kaya magbayad nun. So may all-inclusive naman ako. Pero kadalasan talaga session fee lang ang binabayaran sa akin sa studio. After that, per image na yung bayan. So kung naka 50 images sila, edi ang saya ko. May, merong nagbayad sa akin ng um, more than dun sa session fee. Meron ngang ano, may time na nga na may bumili sa akin. Ang dami, 40 images. 40 to 50 images ata yun. Tapos bumili pa siya ng additional printed product. And then nagbook pa siya ulit ng photo and video coverage. Halos ano din, umabot din ako ng 50 or 60K ata nun. Hindi ko na maalala. So ayun, um, hindi ko inaantay na magka-booking ako ng matagal para lang maka-charge ng mas malaki. Kumbaga, ayoko kasing kalawangin. And ayoko din naman yung lagi ako nagmo-model call. Wala akong nakukuhang value nun. Ang nagbe-benefit lang nun is yung model, hindi ako. Kasi hindi ko na-apply yung pakikipag-usap sa totoong paying client. Syempre, you're not, you're not required to please the model kasi gagamitin mo lang din naman sa marketing purposes yun.
So, ayun. Ayoko din ng puro model call. Ang nagbe-benefit lang nun is yung mga ayaw magbayad sa'yo. Wow, 6 months yun sa'yo. 6 months storage yung files mo. Um, for me, dapat aware din ng client about dun. Yes, aware din yung client dun. Ayun, iba-iba talaga. May 6 months, may 1 year. Akin kasi 1 year. May iba kasi talagang makakalimutin. Lalo na yung mga bagong parents. So, pinsan within a year, saka lang nila maalala, ay, gusto ko pala magpa-album. Gusto ko pala ng mga frames. Gusto ko pala ng heirloom box, ganun. So, yun yung time frame ko para sa client, para umorder. Yung iba forever nakastore, yung mga mayayamang photographer. I think yun lang naman sa akin. So, papahinga lang ako ng 30 minutes. Then maya-maya mag-online ulit ako ng 8 p.m. para sa next guest, si Sir D. Asuncion. So, if you are um, into fine art photography or more on post-processing, um, I highly suggest na mag-online kayo mamaya at tapos mag-ask kayo ng question kay Sir D. Yun lang. Good night. Bye-bye. See you later. And